dahilan kung bakit nabubuhay kayo ngayon sa mundong ito. Pero nakakalungkot dahil ang salita ng Panginoon ay patuloy nating binabaliwala kasi akala natin hindi natin ito kailangan. Pero alam nyo ba na kapag wala sa inyo ang salita ng Panginoon ay malayo kayo doon sa kaligtasan na kanyang pinagkakaloob. Sapagkat ang kaligtasan na ito ay binibigay ng Diyos doon sa mga taong naniniwala at tumatanggap sa kanyang salita. At ang salita ng Panginoon ay pinabahagi sa inyo ngayon ng libre at walang bayad, sapagkat ito ay binibigay ng Panginoon sa sanlibutan at lahat ng gustong tumanggap ay makakatanggap nito. Eh dapat maunawaan natin na ngayon pa lang kung gaano nga ba kahalaga yung salita ng Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Sapagkat kung ito ang nagbigay ng buhay sa iyo, ito rin naman ang maghahatol sa iyo ng kamatayan. Yung salita ng Diyos na hindi mo tinanggap, ito ang magpaparusa sa iyo, ang maglalagay sa iyo doon sa impyerno, sa kamatayan na walang hanggan, na binigay ng Diyos doon sa mga tao na hindi naniniwala sa Kanya. Paniwalaan mo ang Panginoon, paniwalaan mo ang Kanyang salita, sapagkat ito ang pinakamahalaga sa lahat. Tayo ay binubulag lang ng mga bagay sa mundong ito, na kung saan yung mga bagay na yan ay panandalian lang. Yung magandang sasakyan, ilang taon lang masisira yan. Yung ginto, yung pera, lahat ng yan maglalaho. Kahit yung itsura mo, tatanda. At kahit ikaw mismo ay mamamatay, lahat tayo mamamatay. Lahat ng bagay sa mundong ito, mawawala. Kaya kung ano man yung pinapahalagahan mo sa mundo, lilipas yan at mawawala yan sa'yo. Pero kung maunawaan mo, kapag naunawaan mo yung salita ng Panginoon, ito ay nananatili magpakailanman at ito ay walang katapusan. At sa pamagitan ng pagtanggap mo sa salita ng Diyos at paniniwala, makakatanggap ka ng mga pangako ng Panginoon. Alam niyo ba na mayroong 7,000 ipinangako ang Diyos sa Biblia? Ngayon ang tanong, kahit isa sa pangako na yon, meron ka bang tinanggap? Meron ka bang pinaniwalaan? Hindi ba ang iba sa atin ay wala? Bakit? Kasi naging abala tayo sa mga bagay na meron dito sa mundo na panandalian lamang. Ang Panginoon ay laging nakikipag-usap sa iyo. Ang Panginoon ay laging nagpapaalala sa iyo. Dapat mong malaman kung gaano kalalim yung kahulugan ng salita ng Panginoon, na kung saan wala ka pa sa mundong to ay nandoon na ang salita. At ang salitang ito ay pinapahayag sa iyo ng Panginoon ngayon mismo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay binabahagi sa inyo hindi sa sarili kong kagustuhan. Dahil wala naman akong mapapala ngayon kung ako ay tatayo dito upang mangaral sa inyo at sabihin ito sa inyo. Wala naman akong matatanggap na pera dahil hindi naman kami nanghihingi ng pera sa inyo. Ito ay binabahagi namin. Ako ay nagsasayang ng laway at nagpapagod para malaman nyo kung ano yung pinaparating ng Panginoon sa inyo. Gustong sabihin ng Diyos sa inyo na balang araw tayo ay haharap sa paghuhukom. Tayong lahat ay husgahan ng Diyos sa kung anong bagay na ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay pa. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, hindi ba itong merong nangaral, hindi mo pinakinggan? Hindi ba itong pinarating ko sa iyo ang aking mga salita, hindi mo tinanggap? Kaya kapag gano'n ang ginawa mo, malamang ikaw ay mapupunta sa impyerno. Ito ay kaparusahan na walang hanggan. At hindi natin ito matitiis, ngunit wala tayong magagawa, sapagkat lahat ng tao na hindi tumanggap sa salita ng Panginoon ay doon mapupunta. Mawawala ng halaga ang lahat ng bagay na pinapahalagahan natin, sapagkat yan ay panandalian lamang. Ano ba dapat ang pahalagahan natin? Yun ay ang pagkakatawang tao ni Kristo. Siya ay Diyos, pero siya ay nagkatawang tao para sa iyo, para sa ating lahat. Huwag nating sayangin yung pagkakataon na yon na binigay niya sa iyo, kasi kung tutuusin, wala naman talaga tayong pag-asang maligtas. Lahat tayo dapat ay mapupunta sa kapahamakan at sa impyerno. Pero binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon para tayo ay maligtas. Meron kang kalayaang pumili.
Bagamat hindi namimilit ang Diyos kung ano ang pipiliin mo, buhay o kamatayan, pero ito ay pinagkakaloob niya ng walang bayad. Kaya sabi niya, Matthew chapter 7, sabi niya roon, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat ang dulo nun ay buhay na walang hanggan. Yun yung masarap uminom ng alak, yun yung masarap pumatol sa hindi natin asawa, masarap magnakaw, masarap humitit ng droga, malawak na daan, pero ang dulo nun ay kamatayan. Tuwang-tuwa ka ngayon dahil nasisiyahan ka sa mga makamundong bagay, pero sa dulo nun magsisisi ka dahil kamatayan yun. At yun ang itinatatak sa iyo ni Satanas. Gawin mo lahat ng yan. Huwag mo nang pakinggan yung salita ng Diyos. Wala ka namang mapapala sa mga yan. Huwag mo yan tanggapin, huwag mong pakinggan. Walang silbi yan. Uminom ka na lang ng alak. Humipit ka na lang ng droga, pumatay ka na lang, magnakaw ka na lang. Hindi ba't masaya ka pa? Oo, masaya tayo sa bagay na yun. Pero sa bandang huli, kamatayan ang naidudulot nun sa atin. Hindi ba sobrang sarap uminom ng alak at nakaka-addict, pero hindi mo na mamalayan yung katawan mo ay unti-unti nang sinisira ng alak. Unti-unti nang sinisira na sigarilyo. Pero hindi ko kayo inusgahan dahil ako ay galing rin doon. Ang sinasabi ko lang, pakinggan natin at tanggapin yung salita ng Panginoon.